Sa bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro, nakilala namin ang vlogger na si Jessie. Kwento niya, dahil nakatira sila malapit sa dagat, isda ang madalas inuulam nila. Pero hindi raw niya ipiniprito, isinisigang o iginagata, ha? Ang paraan kasi ng paghahanda niya ng lamang dagat, hilaw o yung kinilaw. Hilaw po siya na isda, tapos lalagyan po na siya ng suka. Mula bata pa ako talagang mahilig na ako sa kinilaw. Nakasanayan namin po. Napakasarap, feel na feel po namin ang sarap pagka sa kinilaw na po. Hindi raw lumilipas ang isang araw nang hindi siya kumakain ng kilaw. 5 araw po, nakakain po talaga. Kompleto po yung araw na yon. Nagkapagkilaw ko sa isang araw po, isang beses. Mga idol, ito, pugita yan. Ilan nga sa mga madalas niyang kinikilaw ay ang pugita, igat, flying fish, talaba at iba pang mga lamang dagat. Si Jessie mismo ang humuhuli ng isda na kanyang kinikilaw. At ngayong araw, sinamahan namin siya manghuli ng isdang lilang. Matapos ang halos isang oras na pagpalaot, nakahuli na siya ng pagkilaw niyang isda. Hilaw man daw kung kainin, ang mahalaga, linisin ang isda bago kilawin. Ginakaliskisan ko po siya, hugasan ng maayos, tinatanggalan po ng laman loob. Handa na po ako ng suka, sili, at mga ricado. Pero pag sa tingin daw niyang sariwa ang isda, mula sa pagkakahuli, sausaw-sausaw na lang daw sa suka si Jessie. Pag wala pong ricado, talagang ginasawsaw ko lang po dito sa suka. Pag sariwang-sariwa, sir, talaga yung pag galing pa lang talaga sa dagat, sir. Bayang kung tawagin na dito, buhay pa, oh. Oh, ayun mga idol, itilawin natin ito ng buo mga idol. Oh, nagalaw pa. Wala naman daw naranasang masamang epekto kay Jessie ang pagkain niya ng mga hilaw na pagkain. Gumaganda po ang pakiramdam ko at kahit kailan po hindi po ako nagkakasakitan dahil po sa kinilaw, talagang maganda po ang kilaw sa akin. Pagka sarap-sarap man ang kilawin, ingat-ingat pa rin po ayon sa mga eksperto. Ang mga hindi nalutong pagkain kasi, posibleng may dalang salmonella na isang uri ng bakterya na pwedeng pagmulan ng sakit sa ating intestinal tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang salmonella bacteria ay posibleng magdulot ng mga sakit sa tao katulad na lamang po ng diarrhea, palanakit ng tiyan, lagnat, pagkahilo at pagsusuka. Kaya mga kapuso, kapag nakaramdam ng mga ito, magpatingin na ho agad-agad sa mga pinagkakatiwalaan yung doktor. Kung hindi nga fresh na ang isda, meron tayong kakumpetensya sa ating mga pagkain. Yan ay mga mikrobyo. At kung ang temperatura at kung saan pinaglagyan yung pagkaing isda ay talagang conducive para po magkaroon ng kontaminasyon, magkaroon ng bakterya, talagang magiging harmful po yung pagkain ng mga ganong klaseng pagkain. Pero ayon kay Doc Oyi, ang ating internist at functional medicine expert, nakatutulong ang paggamit ni Jessie ng suka para masigurong ligtas ang pagkain niya ng hilaw na isda. Maraming mikrobyo na hindi kakayaning mabuhay sa asido or sa maasim na environment. Kung kaya nagkakaroon nga ito ng antibacterial properties itself kung tayo po ay maglalagay ng mga acidic na mga substances sa ating kinakain. Payo ni Doc, bukod sa suka, kayang-kaya nating umiwas sa sakit na posibleng dala ng hindi maayos na paghahanda ng pagkain. Tandaan, maghugas ng kamay bago at pagkatapos humawak ng hilaw na pagkain. Linisin ang mga sangkalan at ibabaw ng hilaw na pagkain. Gumamit ng magkaibang sangkalan para sa hilaw at nalutong pagkain. At siguraduhing luto hanggang loob ang mga nilulutong pagkain. Samantala, sinisigurado naman daw ni Jessie na ligtas ang kanyang mga kinakain. Alam ko po yung hindi karapat-dapat sa aking katawan na pangkinilaw. Nakakasigurado po ako sa sarili ko na ligtas po ako sa kinikilaw ko. Ang kinilaw nga raw ng isda, pinapartneran pa niya ng kinilaw na gulay. Sabi nga nila, you are what you eat. Kaya tandaan mga kapuso, bukod sa pagkain ng masusustansyang pagkain, siguraduhin ding maayos ang paghahanda ng ating mga lulutuin.